So hello mga ka-electrical, no. So ito yung setup ko na pure off grid, no. So sa ngayon, ang harvest niya is natin, no. Ito 14 ampere, then 14.4 volts. Then sa voltage ng solar panel is 37 point hanggang 38. Then wattage is 200 watts, no. So dito magkasama na yung yung load tsaka yung charging sa battery, no. Kaya nagkaroon ng ganyan nakalagay load to. So naobserbahan ko to, kung tinikang araw nagdagdag ka ng load, dumadagdag din yung mismong wattage dito. So ayan, ito yung breaker natin para sa solar panel, then breaker para sa battery. So plug and play na yan. Yung solar panel ko dito ay isang 500 watts, no. Then meron ako dalawang 160 watts siniris ko para maging 40 volts din. So ito yun sa. So yung obserbahan ko naman okay naman. Once na on ko lang yung 500, then ibuhay ko yung dalawang 160 watts, dumadagdag naman, walang problema. So ito yung mga solar panel ko, no. Ito 500 watts. Ito yung dalawang 160 watts ko, no. So nagamit ko pa rin yan dito sa MPPT ko. So ito yung ginagamit ko sa solar panel ko ng pangmasa, no. Ayan. Ito ngayon sa MPPT, so medyo gusto ko nga mas malakas, kaya sinubukan kong i-try itong dalawang 160 watts ko. Siniris ko yan, series connection, para maging 40 volts ang BMP nya, no? Ang BMP kasi nitong 500 watts ay 40 volts. Then yung voltage operation ng MPPT natin kailangan mataas, kailangan 20 volts, no? So yan, ineksama ko lang yan dito, eh. Okay. So okay na okay to sa mga merong 200 watts, 250, 300, 450 watts na solar panel, hanggang 600 watts pwede to, no? So wala nang pinagkaiba to sa ginawa ko, no, sa ganitong pangmasa natin. Ginawa lang natin MPPT dahil nga maraming tatanong sa akin kung kaya ba ng 200 watts solar panel yung pangmasa. Talagang hindi ko ma-recommend to dahil 12 volt system lang to, pang maliit lang, small setup. So ito small setup pa rin to, pero magkaya na to yung washing tsaka refrigerator. So pero depende yan sa battery mo. So kung gagamit ka ng ref o refrigerator, need mo dalawang battery para ma-sustain nya. Then yung solar panel mo at least dalawang 500 watts. So yan mga ka-electrical na. So pure sine wave na yung inverter ko. Dati dahil nagko-comment sa akin bakit hindi ko pure sine wave yung ginawa sa pangmasang setup ko. Ang problema nga kasi kapag pure sine wave yung kinabit natin dito, pangmasa, hindi kakayanin ng solar panel natin yung kinukubang kuryente ng pure sine wave, mataas to. Kaya itong pangmasa natin lagi ko ni-require is 100 watts lang ang load daytime, para may natitira pang battery o may natitira pang kuryente sa battery niya sa gabi. So ito okay na dito yung pure sine wave dahil hanggang 500 watts na solar panel, hanggang 600 watts walang problema. So ang capacity nito 660 ampere, yung MPPT natin, then hanggang 4 na solar panel na 600 watts walang problema. Okay. So yan, may breaker na rin ako dito sa AC dahil medyo marami-rami na nga pwedeng isaksak dito, lalo na pag daytime, no? Ayan. Then nandun pa rin yung natin, yung battery protection. Once na mag-cut off, once na umabot ng 12 volts, cut off yan, mamatay. So need mo lang ma-charge ulit yung battery bago mapagana. So yun mga ka-electrical, no? So medyo nag-upgrade na talaga ako yan. So 500 watts na solar panel ang gamit ko. Then kinumbine ko yung dalawang 160 watts kong existing, niload ko lahat dito sa MPPT. So sa pangmasa natin available pa rin tayo dyan, no? Meron pa rin tayo yan. So ito yung bago ko, pinakabago yan. May blower na yan. Once na umabot sa setting yan o sa temperature yan, umabot ng 44, gagana yung blower niya para i-exhaust niya yung init na
na kukuha niya sa pag-charge sa battery dyan sa loob. Ayan. So okay mga ka-electrical lang, so yan lang ang masashare ko ngayon. So thank you, God bless.